There are three kinds of loyalty. Para sa akin although marami pa yan, pero meron lang akong tatlong isi-share sa inyo. Yung very common sa akin na loyalty, based on my observation sa ibang tao, based on my experience, based on sa mga nagawa ko. At ang tatlong loyalty na yan ang una ay ang loyalty considering the Lord. Diba? Loyalty considering the Lord. Yung higit na loyalty mo ay nasa Diyos pa rin. Diba? And second is loyalty to the person. Ito yung higit yung loyalty mo sa isang tao, higit pa sa lahat, higit pa sa Diyos, di ba? And ang pangatlong loyalty ay loyalty based on your interest, di ba? Maring loyal ka sa isang bagay kasi meron kang personal na interest dito. Maring nagiging loyal ka lang sa Diyos dahil may gusto ka, nananalangin ka dahil may gusto ka, kaya loyal ka sa Kanya. Pero pag nakuha mo na, biglang wala na. Meron din yung loyal ka sa isang tao kasi mayroon kang gusto sa kanya, diba? So, yun yung pangatlo. So, tatlo yan, tandaan nyo loyalty considering God, diba? And loyalty to the person. Kahit paano yung mangyari, yung loyalty mo ay matatag na doon sa tao, diba? And yung pangatlo, loyalty mo is because of interest. So, umpisan ko doon sa number 1 na loyalty natin. Yung loyalty mo sa tao, sa sino man, but considering God's will, di ba? Kino-consider mo yung God's words, di ba? Yung mga salita ng ating Panginoon Diyos, yung mga aral natin sa Diyos, yung bang loyalty ka more on God, di ba? So ito siguro yung masasabi kong greatest loyalty. Ito yung halimbawa, meron kang kaibigan. At yung kaibigan mo ay dahil kaibigan mo to, loyal ka sa kanya, humiling sa'yo o nag-request sa'yo na meron tayong gagantihan dahil meron siyang kaaway. So, dapat yung kaaway niya, kaaway mo rin. So, humingi siya ng tulong sa'yo na gantihan yung tao. Pero dahil yung loyalty mo is more on God, mas higit pa yung loyalty mo sa Diyos kaysa sa sino man, susuwayin mo siya. Pagsasabihan mo siya na masama yan, na dapat ibigay natin sa Diyos ang paghihiganti at hindi mo yan gagawin. So, imbis na tulungan mo yung kaibigan mo, yung loyalty mo ay nasa Diyos, di ba? At alam mo na ang Diyos, ayaw niya ng dahas, ayaw niya ng karahasan. So, hindi mo susundin yung kaibigan mo. Kasi yung greatest loyalty mo ay nasa Panginoon, di ba? Ang pangalawa namang loyalty ay yung loyalty natin sa tao, di ba? Ito yung, kung loyal ka talaga sa isang tao, sa boss mo, sa kaibigan mo, o sa mahal mo, kahit na mali sa mata ng Diyos, sinusuway mo yung Diyos. Parang, ibig sabihin lang ito, mas mahal mo yung tao kaysa sa Diyos, di ba? Kasi yung loyalty mo, ibinigay mo doon sa tao despite na masama ang kanyang ginagawa. Halimbawa na lang nito, dahil loyal ka sa boss mo, yung boss mo yung may kalaban. Kahit mali, ikaw yung gumaganti para sa boss mo dahil loyal ka nga sa kanya. Despite na meron tayong Panginoong Diyos, may mga bawal kinukonsider na kasalanan, hindi mo na pinapansin yun dahil yung loyalty mo ay nandun lang sa tao. Example na lang yung una, may kaibigan ka. Dahil kaibigan mo to, lahat na lang ng nagiging kaaway niya, kaaway mo na rin. At kapag may pagkakataon, gumaganti ka para doon sa kaibigan mo. Yan yung loyalty talaga na matindi. Yan yung loyalty na maski ang Diyos, dinidisregard mo siya. So may ganun talaga, may mga taong ganun. Mas matimbang yung tao kaysa sa Diyos. So may ganun talaga. Pangatlong klase ng loyalty, ito yung madalas loyal ka sa tao o loyal ka sa Diyos because of interest. Ito yung madalas at ito yung pinaka-worst sa lahat. Kasi nagiging loyal ka lang sa tao based on sa benefits na nakukuha mo sa kanya. Pero kung wala na siyang benepisyo sa'yo, hindi ka na magiging loyal sa kanya. Usually nangyayari yan sa mga politiko, di ba? Mapansin mo, halos sumpain niya yung tao, di ba? Halos ipangalanda kanyang napaka-kurap ng taong yan. Pero after 2 years na magkasama sila, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pinupuri niya na yung taong pinagsasabihan niya ng gayon. Why? Dahil sa personal na interest, di ba? Marami yan, kahit nga sa pamilya, sa magkakaibigan, pinapakisamahan mo yung tao dahil may kailangan ka sa kanya. Siya ang bumubuhay sa inyo or siya yung nagbigay ng trabaho sa iyo. Kaya ka loyalty sa kanya. Kaya ka loyal sa kanya. And worse yun kasi may consideration, di ba? Best sana kung loyal ka sa isang tao dahil gusto mo siya, dahil mahal mo siya without any personal interest, di ba? Ganun rin, loyal ka sa Diyos because of interest. Meron kang nananalangin ka for something. Gusto mo magkaroon ng blessing, gusto mo ng isang bagay na ganito. At dahil may gusto ka, nagpapaka-loyal ka, di ba? At yun ang masakit din. Ang gusto kasi ng Panginoon yung loyal ka sa Kanya dahil mahal mo siya. Hindi yung loyal ka sa Kanya dahil alam mong Diyos siya na kaya niyang ibigay yung mga blessings sa'yo.
dapat kuan yung pagmamahal din natin ay parang pagmamahal niya na walang consideration, walang kapalit, unconditional, di ba? Pero yan nga yung sinasabi kong worst loyalty na madalas mangyari o madalas meron tayo. Aminin natin yan dahil lahat tayo nakakaramdam din yan. Minsan mabait ka lang doon sa taong pinapakinabangan mo. Yan, di ba? So mamili ka kung nasan ka doon sa tatlo. First, loyalty considering our God, and loyalty to man only, and yung isa, loyalty because of personal interest. Diba? Saan ka doon?